Hello guys, it's me Rowella, and for today's video, isang online loan app na naman ang ating pag-uusapan. Itong online loan app na to is bagong-bago pala. But before we proceed, huwag kalimutang i-like itong video na ito, at kung bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. So kagaya nga ng nabanggit ko kanina, itong pangalan ng bagong online loan app na ito is Pacific Loan App. Pacific Loan App, pwede ka raw magkaroon ng multiple credit loan. So kung gusto ninyong malaman kung pwede ka nga bang magkaroon ng multiple credit loan kay Pacific Loan App, watch this video until the end. Isang napakagandang araw sa inyong lahat. It's me Rowella and welcome back to my channel. So ano nga bang meron kay Pacific Loan App at mukhang medyo marami-rami na rin ang nakapag-loan dito or marami-rami na rin ang nakapag-download dito. Pero bago kayo mag-download ng online loan app na ito, panoorin nyo muna itong review ko para malaman ninyo kung okay nga ba talagang mag-apply ng loan dito kay Pacific Loan. Kasi alam naman natin na sa panahon ngayon, marami ng online loan app ang nagsisulputan. Pero hindi natin sigurado or hindi tayo makakasigurado kung alin nga ba sa kanila ang legit dito. Pero bago ang lahat, brief background muna tayo dito kay Pacific Loan. So since bagong online loan app itong si Pacific Loan, nakasanayan ko na palaging mag-check sa website ni SEC kung registered ang isang online loan app, and hindi ko nakita ang Pacific Loan na naka-register sila. So nakakapagtaka lang na nakakapagpatakbo sila ng isang business or ng isang lending company na hindi sila registered. Pero since nandito na tayo, ipapakita ko pa rin sa inyo yung process ng loan application ko kay Pacific Loan. So to start with, i-download nyo muna si Pacific Loan. Ito nga pala guys, si Pacific Loan is available lang siya sa App Store. So para sa mga Android users, hindi pa siya available. So after ninyong ma-download si Pacific Loan app, i-open nyo lang siya. So dito sa registration kay Pacific Loan, i-enter niyo yung cellphone number niyo. And after nyo i-enter yung cellphone number niyo, click nyo lang yung get OTP at magsisend si Pacific Loan ng OTP sa cellphone number. Once na-receive na ninyo yung OTP nyo, enter nyo lang and then click nyo lang yung sign in. So after nyo maklik yung sign in, dadalhin kayo ngayon sa pinaka-home ni Pacific Loan. To start your loan application process, click nyo lang yung apply, and kagaya ng ibang online loan apps na na-try na natin, hihingan tayo ng personal information ni Pacific Loan. Sa personal information, fill out nyo lang yung province of residence, city of residence, residential address, postal code, educational level, marital status, number of children, living condition. Tapos after ninyong ma-fill out lahat ng kailangang information, click nyo lang yung continue. Then after nyan, yung next na hihingiin naman ni Pacific Loan is about your work information. So sa work information, ang kailangan ninyo ibigay yung profession, tapos kung gaano na kayo katagal na nagtatrabaho dun sa company na yon, tapos yung monthly income ninyo. Tapos after ninyong maibigay lahat ng information about your work, click nyo lang ulit yung continue. And then yung next step naman is hihingiin naman ni Pacific Loan yung emergency contact. So sa emergency contact, 3 emergency contact ang kailangan. Sa emergency contact, ang pwede ninyong ilagay is parents, spouse, sister, brother, friends, at colleague. Dito sa emergency contact, make sure na yung mga taong ilalagay ninyo dyan is na-inform nyo muna sila na nilagay ninyo sila sa emergency contact. Kasi usually, yung mga online loan apps na mga to, kapag hindi nila kayo makontak, yung mga emergency contact ninyo, yung i-contact nila. So after ninyong magbigay ng 3 emergency contact, yung susunod naman na hihingiin is about sa credit standing ninyo. So tatanungin kayo kung meron kayong overdue for the past month, maximum overdue days in the past month, total borrowings in the past month, tapos number of loans
loans in the past month. After nyo maibigay yan, click nyo lang yung continue. And then after nyan, ang hihingiin naman is yung ID. Ang ina-accept na valid ID ni Pacific Loan is UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driver's License, Postal ID, Voter's ID, at Health Card. So, ang gagawin nyo lang, pipicturean nyo lang yung ID ninyo, tapos automatic na ma-fill out yung first name nyo, middle name, last name, gender, tsaka yung ID number. After nyo ma-upload yung ID ninyo, click nyo lang yung continue. And then yung next is yung face recognition. And then after nung face recognition, dito na tayo sa bank information. So sa bank information, ang account type na pwede nyo ilagay is e-wallet at tsaka bank transfer. Kaya na ibang online loan apps, ang pwede sa e-wallet is GCash, PayMaya, GrabPay, at OmniPay. And sa bank transfer naman, so lahat ng registered na bank dito sa Philippines is nandito. So ako usually ang pinipili ko is GCash. Ilalagay ninyo yung GCash number ninyo. After nyo maibigay yung GCash number ninyo, click nyo lang yung continue. And then, after nun, ibabalik kayo ulit sa pinaka-home ni Pacific Loan. So from Pacific Loan, naging bread loan na siya. So, makikita ninyo dito na yung quota range kay bread loan is 800 to 40,000 pesos. Tapos, ang interest daw is 3%. So, click lang natin yung apply. So, makikita ninyo dito, yung approved loan amount natin is 10,000 pesos. Which is mataas para sa isang first-timer na katulad ko. Kasi usually, kagaya sa ibang online loan apps na nasubukan na natin. Usually kasi, ang mga na-approve na loan amount lang for first-timers is around 3,000, 4,000 pesos, mga ganun lang. Tapos dito kay Pacific Loan, yung loan term is 90 days talaga kasi tignan niyo yung due date is sa August pa. And yung interest charge is 720 pesos lang and yung service fee is 8 pesos. So, maliit lang yung interest nila compared sa ibang online loan apps na nasubukan natin na sobrang taas nung interest. Pati yung mga service fee, gano'n. And nakalagay dito is 9,992 yung marireceive natin. Pero, yung total deductibles natin is 720 at 8 pesos. So, hindi 9,992 yung marireceive natin. Mababago pa siya. Pero kung totoong ganito kababa yung interest fee nila at yung service fee nila, okay siya compared sa ibang online loan apps. Pero hindi sa ine-engganyo ko kayo na mag-apply ng loan dito kay Pacific Loan. Decision nyo pa din kung mag-a-apply kayo dito or kung itutuloy ninyo ang pag-loan dito kay Pacific Loan. Kasi isang risk dito is hindi sila registered sa SEC. And para sa mga nakapag-loan na dito kay Pacific Loan, let me know your experience by commenting down below para ma-share naman ninyo yung experience ninyo sa ibang viewers and para magkaroon din sila ng idea kung okay nga ba talagang mag-apply ng loan dito. Anyways, that's it for today, guys. I hope na nakatulong sa inyo itong video na ito. And if you have questions, just comment down below and I'll try my best to answer all of it. But before we end, don't forget to like this video, and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. Thank you, guys. See you on my next video. Bye!